po sa lahat. Sorry. Hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po si Paulo o Brother Paul. Nakakaba po na. Maraming nabago sa akin simula nung natanggap ko ang Panginoong Yesu Cristo. Nakatanggap ako sa Panginoong Yesu Cristo nung October 7, 2023 last year. Isang taon na may po ako sinulwin po kami ni Brother Darren sa kanya. Siguro wala po kami dito. Maraming nabago sa akin. God changed my bad attitude, turn into good attitude. Sa akin po dito, unang-una yung pride. Mostly po sa atin, siguro nakakaranas po ng pride. Kasi nung hindi pa ako nakakatanggap noon, alam ko may Diyos, alam ko sa may Panginoong Yesu Cristo, kilala ko sa pangalan, pero doon lang limitado ang kaalaman. Tapos yun, siguro siya po sa mga sasabing pride na tao, pa-pride. Kasi minsan hindi ako tumatanggap ng tulong kahit kanino. Minsan siguro parang sa aking kakayanan. Minsan pag sinabing wow, proud ako sa iyo, parang nayayabangan na doon. Tapos hindi naman siguro angit pakinggan na proud. Kaya lang kumisan napapasama at napapalitan ng pride. Isa yun sa mga nabago sa akin na binigay ng Panginoon ang pagiging humbleness. Pinalitan. Ngayon, dati pag sinabing, wow, ang galing mo. Ngayon, hindi ko na kiniklaim na sa akin magaling ako. Kundi nanggagaling sa Diyos ang lahat ng wisdom, kalakasan, kaunawan sa lahat ng bagay. Kaya, I thank God. Pangalawa po, fear at saka anxiety. Dati po, nung di pa ako nakakatanggap, lagi po akong takot na mag-ialubilo. Lagi po akong takot na makipag-usap sa mga ibang tao. Tapos, laging nag-iisip kung ano-ano. Naranasan ko nga noon, nung mag-asawa na kami ni Mrs. Lagi akong ano-ano na yung pumapasok sa isipan ko. Totoo yung na-overload din yung kaisipan. Kasi one time ay isang gabi noon naranasan ko po na natutulog ako pero hindi ako gising. Lagi-laging ano-ano yung pumapasok. Pabilis yung mga pumapasok sa isipan ko hanggang sa nagising ako na parang pagod. Hinahabol ko yung hininga ko. Kaya mas sabi kong overload yung kaisipan ko. Kaya yun, ang fear and anxiety, pinalitan ng Diyos, faith to God at saka comfort. Ngayon, lahat ng iniisip ko, sinurrender ko sa Kanya. Lahat ng bagay na kinatatakutan ko, I trust to God. Tapos po yung self-proclaim. Dati, lahat ng bagay na ginagawa ko, kine-claim ko na ako yung may gawa. Hindi
hindi ko hino-honor si God. Maliit na bagay, malaking bagay, parang nasisiyahan ako pag ako yung gumagawa para sa akin. Na kiniklaim ko na ako lang yung may gawa. Pero nung nakilala ko si God, napalitan ng siyang may gawa. He's the planner of my life. Lahat ng bagay na dumadaan sa aming buhay, lahat ng mga bagay na magandang nagagawa sa aming buhay, ang Diyos ang may plano at hindi ako. At ang Diyos ang may gawa. Isa pa po ang discouragement. Dati po, yun, yung nasabi ko kanina, yung nadi-discourage ako sa mga bagay na halimbawa, halimbawa po, yun nung sa pagpunta pa lang dito, parang wala akong lakas na loob na yun, umarap sa mga tao, yun. Tapos nung sa trabaho po noon, pag may pagbagong pasok, parang nawawalan po ako ng tiwala sa sarili noon lagi. Pero ngayon, pinalitan po ng Diyos ng holy words na nag-encourage sa akin. Dahil sa mga salita niya, tunay po buhay ang salita ng Diyos. Lahat po ng salita niya, pinapalakas po ang loob ko. Lagi po kapag may problema, nagbabasa po ako ng Bible o makikinig lang ng na-encourage na po ako. Noon, at saka anger po, dati nung kabataan ko po, yun, na maingitin po yung ulo ko. Tsaka konting lang po nung patikuan ng misis ko noon, minsan magagalit na rin po ako, sinasabay ko po yung galit niya. Kaya ako minsan po lumalaki na lang po yung problema namin, yung galit po namin, kung minsan hindi namin po napag-uusapan na nababaliwala po hanggang sa kinabukasan na lang po, doon na lang po. Pero ang Diyos mabiyaya, pinalitan po ng calmness. Ngayon, kalmado na po. Bawat halimbawa po, kung sakaling galit po ang misis ko, hindi ko na po sinasabayan. Wala. Pagkita natin ang misis. Tapos, siyempre po, hindi naman po maiwasan yung misis ko, nag-away po kami, pero ano lang po yung nagpapabaya, nagpapakalma. Kinakalma ko na rin po siya. Tapos po, failure. Marami na pong failure. Noon po, marami na pong dumaan sa aking buhay. Inaano ko po na failure. Halimbawa po, yun yung nangyari po sa akin na hindi po ako nakapasa sa board exam noon. Tapos ito pong mga nangyari po sa akin sa Canada, yung pinauwi po ako, dati po naisip ko failure yun. Pero ngayon po, pinalitan po ng Diyos, God blessing. Purpose, God's purpose. May purpose ang Diyos para sa bawat challenge na kinakarap po natin, bawat problema po, may purpose ang Panginoon. Kaya yun, nagiging mindset ko na po simula po noon na kapag may nangyayaring mga bagay na parang hindi kaloob sa sarili mo, it's a God purpose, may kaloob ang Diyos na gagawin para sa atin. Tapos yung nga po, dati po, hindi ko po ina-acknowledge si God sa
sa bawat tagumpay na nakakamit ko. Ina-acknowledge ko yung sarili ko pong kakayanan. Pero ngayon po pinalitan po ng Diyos na ina-acknowledge ko na po si God. Kahit maliit na bagay, kahit na malaking bagay na tagumpay sa buhay natin, sa Kanya galing lahat. Wala po tayong abilidad, wala po tayong kakayanan. Kaya lagi po pinasasalamatan po ang Diyos na galing sa Kanya lahat. Kaya yun po, at nagpapasalamat po ako sa mga prayer po ninyo, prayer po ng mga pamilya ko na sabitan po, nakapag-aral na po nung Monday. Tsaka it's a blessing po na ang pamilya po ito nakilala ko po. At malapit po sila sa Panginoong Jesucristo. At maraming salamat po na nakasama ko po sila at naging parte po sila ng ating pamilya. Parte po ako ng pamilya po nila. At malaking blessing po. Maraming salamat po, Pastor. Yun po, baka hindi din na po kayo makapag-print siya. Puputuloy ko na lang po ang gano'n, Pastor. Maraming salamat po. God bless po.